He is Lord. He is Lord. Sa Corinthians 3, natapos tayo sa hanggang tapusin na natin yung 18 to 23. Sabi dito ni Pablo, let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise. For the wisdom of this world is folly with God, for it is written, he catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. No? So let no one boast in men, for all things are yours. Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours and are Christ's, and Christ is God's. So again, dito nga sinasabi na huwag kayong mag-away-away. Si Pablo nagtanim, si Apollo nagdilig. At the end of the day, sabi niya, ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng paglago, ng growth. No? It is God who gives the growth. Pinapoint out dito ni Pablo na kami, sabi niya, sina Apollo, sina Pedro, manggagawa lamang kami. No? We are just God's servants at hindi kami dapat ang inyong iniidolo, kumbaga. No? One way of saying na gano'n, no? Na lahat, you belong to Christ. No? Sabi nga niya, sinasabi niya doon na whether Paul or Apollos or Cephas or the world, sabi niya, all are yours. Ibig sabihin you own everything, the servants of God. Ibig sabihin, hindi lang kayo kay Pedro, hindi lang kayo kay Cephas, hindi lang kayo kay Apollo, kay Pablo, no? All these servants belong to you. Ibig sabihin, lahat ng mga naglilingkod para sa lahat, hindi sa bawat kanya-kanyang faction, no? May warning pa nga siya doon, sabi niya sa 19, na kung sino yung nagsasabing marami siyang alam, no? Kung sino yung marami siyang alam, sabi niya, may kinote niya dito si Job, sabi niya, for it is written, he catches the wise in their craftiness, no? And then again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile, no? Warning ito sa mga nagmamayabang na may alam apart from God, no? So ang context nito is those who profess to have the knowledge and yet not acknowledging that it is God who is the one who gives the growth, no? Pag may nagmamalaki na alam ko lahat and yet does not acknowledge that it is from God, then may warning si Pablo dito, sabi niya, he catches the wise in their craftiness, no? Talagang doom will happen to whoever boasts in his knowledge apart from God, no? Talagang dahil lahat ng ating nalalaman, it all comes from God. Sabi nga ni Pablo, no? It is him who plants, Apollo waters it, but it is God who gives the growth. Kung may nagmamalaki na meron siyang alam at hindi kinikilala ang Diyos, may warning siya doon, no? Kino-quote din si Job tsaka yung Psalms na eventually magkakaroon talaga ng kabayaran, no, sa mga nagmamayabang. Of course, ang context doon is those who are living in a very sinful and godless behavior. Kasi kahit naman may mga nagsasabing kino-quote ang scripture, kino-quote ang Bible, kung wala naman silang total acknowledgement of yung type nila as a sinner forgiven by God in Christ, salit nagayabang lang ng kanilang knowledge, yun ang context doon, no? It is boasting of one's knowledge apart from God, no? They will come to ruin. Now, so hindi kinokondena nito ni Pablo yung mga may alam, kinokondena nito yung mga nagsasabi may alam sila and not acknowledging it to be from God or without God. Now, yung verses 21, sinabi nga natin doon, wag magagala, wag niyo aangkinin na kayo, kami, kay Pablo lang kami kay Pedro lang kami. Huwag niyo angkinin yan because all these servants of God, they belong to you. Sabi ni Pablo sa Taga-Corinto, no? In a manner of saying na lahat ng mga servants ng Panginoon, they belong to you. Bakit? Kasi ang role nila is to what? To proclaim the gospel. Ang role nila is to share, to spread God's word, and to proclaim forth the gospel, no? Sa modern day, siyempre, very familiar sa atin sa modern day ito, na magsasabi, hindi, CCC lang kami. Ano yung CCC? Campus Crusade for Christ. No? CCC lang kami. Hindi, dapat CCM lang kami. CCM, yung Community of Christian Ministers. No? Hindi, dapat sa CCF lang kami. Hindi kami pwede sumali sa iba, CCF lang kami. Ito yung Christ Commission Fellowship. No? Hindi, dapat GCC lang paniwalaan mo. Yung Grace Community Church. No? And ABCD, F, X, Y, Z. No? Lahat halo-halo na. No? They try to, para bang insulate yung ibang members nila to say, hindi, dito lang tayo. No? Hindi na nire-recognize yung Catholic, yung universal. Hindi Roman Catholic, but rather Catholic means universal Church of God. When you say Catholic, it's not the Roman Catholic.
It's Catholic means universal Church of God, that there is one body where the head is Christ, no? Sabi ko nga, nakita namin yan nung napunta kami one time, nakita namin sa isang community, CCF members talaga ayaw nila mag-attend ng ibang church in that locality. Yet wala silang pastor. Pero sa rin CCF lang kami sa ginagawa nila. Nanonood lang sila sa online na message. And I said, that is so wrong kasi parang sinabi ni Ezekiel, a flock without a shepherd is meat to the wolves, no? So that's very dangerous na wag nating angkinin na hindi, ganito lang kami. As if parang ang ating ina-idol is yung leader ng iglesia, yung leader ng local church, hindi yung head of the church, which is Christ. Kasi sinasabi nga ni Pablo dito, dapat hindi because lahat ng mga servants of God, they belong to you and dapat hindi natin ginagawa yun para magkaroon ng division, no, ng alitan ng division. In fact, sabi nga natin medyo magiging kulto na yon pagka sinabi natin na hindi kami lang tunay na church, itong kunyari Stevenson church lang ang tunay na church. That is more of a cult already, no? Kasi parang inaangkin mo na kayo lang ang truth, no? Different sa atin because we join the other Christian churches who acknowledge Jesus as the Son of God, the Messiah, the Lord, who redeemed us. We are not saying that tayo lang, but we join with them. We join with those churches who acknowledge Jesus as the Son of God, who came in the flesh, died on the cross for our sins, rose from the grave, defeated sin and death, and is now seated at the right hand of the Father. We join all those churches together. So that is the true church, the true church of Christ, acknowledging who the Lord Jesus is. So the point is, sa local church, wag tayo maging divisive. Hindi, sundan namin si ganitong pastor. Hindi, mas magaling yung assistant pastor. Hindi, mas magaling yung elder. Walang ganon. Sabi lahat because all of them, they are all God's servants and they belong to you. No? And then, dito nagalit pa si Pablo dito. Makikita natin kung paano nagalit si Pablo. Kasi remember yung context dito, yung mga taga-Corinthians, they were bragging about their wealth. Kasi historical account will show na yung Corinthian, yung place of Corinth was a principal trading place noong panahon na yun. No, talagang doon yung port, doon yung talagang commercial trade, kumbaga. And so maraming mga mayaman, probably some of the Christians there, some of the believers or members of the church probably were so probably materially wealthy, nag-aayabang na ng kanilang mga wealth. So that's the context. Kaya dito makikita natin yung galit ni Pablo, yung kanyang pang-insulto, but yung kanyang sarcasm. Yan, yung kanyang sarcasm, no? Sabi doon, this is how, sabi niya, one should consider us. Sabi niya, as servants of Christ, stewards, tagapangalaga, no? Of the mysteries of God. The mysteries of God, of course, that is now revealed in Christ's death, no? And resurrection, because that is the mystery of God's gospel. That hindi maintindihan ng mga prophet noon, yung suffering servant, no? But that mysteries of God na declare niyan, which is the Lord Jesus Christ came in the flesh, the Son of God, died on the cross, suffered for our sins, for your sins and my sins, and He resurrected and is now seated at the right hand of the Father. So sabi niya, tagapangalaga lamang kami ng mysteries of God, referring to Christ, no? Moreover, it was required of stewards that they be found faithful. Sabi niya, sa lahat ng mga manggagawa ng Diyos, kinakailangan maging tapat, no? But with me, sabi niya, it is very small thing that I should be judged by you. Sabi niya parang, wala akong pakialam kung ako husgahan ninyo. Yun ang sinasabi doon sa verse 3, no? Wala akong pakialam kung ako sinuhusgahan ninyo o ng anumang korte dyan. Sabi niya, in fact, sabi niya, I do not even judge myself. Sabi niya, and then verse 4, I am not aware of anything against myself. Wala akong alam laban sa akin. Sabi niya, but I am not thereby acquitted. In other words, sinasabi niya, wala akong alam na masama sa akin, pero hindi nangangahulugan na wala na akong pagkakamali. And that's how we put it. That is how it is interpreted, no? It is the Lord who judges me. Diyos ang nagbibigyan ng panghusga. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart. And each one will receive his commendation from God. Remember, yung context nito is that marami nagsasabi si Apollo magaling. Eloquent speaker si Apollo. Yan, marami nagsasabi. Yan. And then sabi ni Pablo, wag niyong husgahan. Wag niyong husgahan because at the end of the day, nagbigay siya ng rhetorical questions dito sa verse 7 kasi nga by way of ina-address niya dito yung attitude ng mga taga-Corinto. Mamaya bang thinking na sabi nila, parang thinking nila is they have received all
the blessings from God already, no? So, hanapin ko lang yung Tagalog. Mas maganda sa Tagalog to. O, sino may Tagalog version sa inyo? Tignan nyo mas Tagalog version. Tignan mo yung verse 7 sa 1 Corinthians chapter 4. And kung pwede yung basahin, mas matindi yung dating sa Tagalog din para mas maunawaan natin, no? Dahil dito, gusto talaga gustong pinagsasabihan talaga ni Pablo dito yung mga taga-Corinto because of their attitude. Divisive sila, nagmamayabang, inaangat nila ang isang tao, inaangat nila yung kanilang grupo. So dito, nagalit si Pablo. No? So makikita mo rito yung kanyang tono, yung kanyang tono ng kanyang pananalita, ng kanyang pagsusulat rather, dahil sinulat nito. Pero makikita mo yung talagang damdamin niya, no? Nung sinulat nito. So sa verse 7, so kung sabi lang niya, para walang magmayabang sa inyo, kami, ginawa na namin yung dapat na gawin, no? At kayo sana wag na kayo lumabis pa para walang nagmamayabang. And then sa verse 7, anong sabi niya doon? Sige. Sabi. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Notice yung kanyang parang damdamin, no? Yung damdamin ni Pablo doon na nagalit siya sa pag-ugali, asal ng mga Korinto. Sabi niya parang sino ba nagsabi na iba kayo? Sino ba nagsabi na naiiba kayo? Parang gano'n, no? Sa verse 7. Sino nagsabi kayo ay naiiba? Di ba? Parang gano'n. Wala. Ano yung meron kayo na hindi tinanggap? Wala, kasi lahat tinanggap nila di ba? Hindi nila by their own. It was given to them. Pero sabi niya, sino sa inyong meron na hindi nyo tinanggap? Wala. Lahat. Kung tinanggap niyo man, sabi niya, bakit pinagayabang ninyo na parang hindi nyo tinanggap yun? Kasi yung sama na loob ni Pablo doon. Why? Because of yung attitude ng mga taga-Corinto nga na knowing, acquiring knowledge, acquiring wealth as if they've acquired it on their own, hindi dahil sa grasya at kaloob ng Diyos. No? So dito nagalit siya na sinasabi niya, kala niyo kung, parang sabi, kala niyo, sino kayo parang, sino ba nagsabi sa inyo na iba kayo? Pare-pareho na naman tayo di ba? Bakit yung sinasabing nakuha niyo ng sarili niyo sikap? Hindi, lahat yan kaloob. No? And then, dito naging sarcastic siya sa verse 8. Sa verse 8, naging sarcastic naman siya. Kasi sabi lang niya, sino sa inyo ang nagkaroon na hindi tinanggap? Lahat tinanggap ninyo. No? At kung tinanggap niyo, bakit pinagayabang ninyo na parang hindi nakatanggap? Then naging sarcastic sa verse 8. Ano sabi sa Tagalog sa verse 8? Kayo'y mga busog na. Kayo'y mayayaman na. Kayo'y mga hari nang wala kami. Ibig ko na sanang maghari kayo upang kami naman mga hari kasama ninyo. Notice? Medyo parang naging sarcastic talaga siya doon, di ba? Sabi niya na kung tanggap niya, bakit parang pinagayabang ninyo hindi ninyo tinanggap yun, no? Oh, mayaman na nga kayo, busog na nga kayo. Sabi niya, lahat nga nasa inyo na. Notice? Very sarcastic siya, di ba? Oh, lahat nga nasa inyo na, no? Oh, lahat nga kayo, mayayaman na kayo. yung kanyang sarcasm. Lahat nga mayayaman na kayo. Tapos sabi niya, naging hari pa nga kayo kahit wala kami. Notice yung kanyang sarcasm doon na you have become kings without us. Nagalit siya dito Naging hari na nga kayo kahit wala kami. Sana nga, sabi niya, nag-insulto pa siya dito. Naging sarcastic pa siya. Sana nga, naghari na lang kayo para pati kami makisama na rin. Notice, yung sabi niya doon sa verse 9, no? And would that you did reign. Sana nga, nag-reign na lang kayo so that we might share to rule with you. Notice, kasi talagang yung asal ng mga Korinto naging mabang na, naging mataas na ang kanilang ego. No? And then sabi niya, sa palagay ko kami, no, kami mga apostol inilagay sa huli. Sabi niya, kami mga naglilingkod, inilagay kami sa huli. Para kami nasintensyahan na ng kamatayan. Bakit? Kasi naging palabas kami sa buong mundo. We become a spectacle to the world. Naging palabas na kami. No? We are fools for Christ's sake. Nagpa-sarcasm niya. Pero kayo, you're wise in Christ. Gagaling ninyo. No? Pero kami, mga mangmang kami. No? Nanghihina nga kami. Pero kayo, lalakas ninyo. Okay, yung sarcasm nito, no? We are, kami, kayo, nilalagay kayo sa pedestal, kumbaga. Pero kami, inaapi.
Yes. So, sabi niya, to the present hour, hanggang sa ngayon, kami, gutom pa. Nagugutom pa kami, nauuhaw na, and hindi pa kami magkaroon ng bahay at wala pa kami magandang damit. We are poorly dressed, and we are buffeted and homeless. And we labor working with our own hands. And sabi niya, pag kami inaapi, we bless them. Pag kami inuusig, kami nagtitiis. At pag kami inaakusa, kami nakikiusap. That's being straight. We have become and are still the scum. Kami mga basura, garbage kami. Refuse, no? Garbage of all things. Pinapakita niya dito yung tunay na estado ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Yung mga nagmamayabang, mayaman na nga kayo. Marami na nga kayo lahat, Pero tunay na, makikita mo dito yung tunay na kay Kristo Jesus, not necessarily sila yung mga mayaman, di ba? But rather, pinakita ni Pablo dito, they're the ones who are suffering, they're the ones who are experiencing hunger, experiencing homelessness. Sila yung mga tunay na alagad ng Diyos. Pero yung mga nasa Korinto, naging sarcastic siya sa kanila kasi nga yung kanilang attitude na they are so proud of what they have achieved, no? So makikita mo roon na sinasabi dito na yung rhetorical questions dito dahil ina-address niya dito yung kanilang mapagmalaki, no? Malaking pag-aasal, no? Yung kanilang boastful attitude, no? Of course, dito makikita natin, no, na tinutuwid ni Pablo dito yung pag-iisip, yung maling pag-uunawa ng mga taga-Korinto na yung material blessings na nakakamit nila o nararanasan nila, galing sa Diyos yun. No? Hindi lahat nanggagaling sa Diyos. Hindi komot you are wealthy, that doesn't mean you are being blessed by God. That is an old Jewish belief, no? An old Jewish belief and also pagan practice na rin, no? Pino-point out niyo dito na totoo talaga is what? Pag ikaw na kay Kristo Jesus, makakaranas ka ng paghihirap, makakaranas ka ng pag-usig, kagaya ni sabi ni Pablo, no? They were being reviled, inaakti sila, no? They were being reviled, they were being persecuted, and they were being slandered, no? Pero ano yung attitude, ano yung approach ng Christian doon? Sinasabi niya dapat pag kayo inaapi, sinasabi niya doon, you are to what? You are to bless when you are reviled. You are to endure, tinitiis pagka ikaw ay pinipersecute, usig, at nakikiusap. Ano man, nakikiusap. No? So, hindi lahat ng mga nagsasuffer mahina ang faith dahil yun yung maling turo ng health and wealth movement. Yung prosperity gospel, ang turo nila is that pag nagsasuffer ka, mahina ang faith mo. Pag ikaw wala kang pera, meron kang kasalanan. Pag may sakit ka, may kasalanan ka. Pag kulang ka sa finances, hindi ka kasi nagbibigay ng tithes mo. That is so wrong. No? Maling-maling turo ng prosperity gospel. Because si Pablo, sinasabi niya, siya mismo, ginugutom siya. Siya mismo, wala siyang tahanan. Siya mismo ay talaga naghihirap din. So, sa passage pa lang na yan, sabi ko nga dito, sa passage pa lang na yan, talagang makikita mo, madidisay mo na talaga yung prosperity gospel, talagang it is a false gospel, no? Kaya ako, I'm so open, talaga na so open to, na talagang pinapahayag na pagka nagsasabi, may nagtuturo na kaya ka nagkakasakit kasi mahina ang faith mo, kasi may kasalanan ka. That is so wrong. That is not what the Lord, that is not what the Bible teaches. No? Lahat tayo magsisuffer, no? I'm not saying na you should look for suffering, no, hindi, no? Hangga't maaari, iwasan natin ang persecution, no? As much as possible, we try to avoid persecution. But bilang isang mananampalataya, darating pagkakataon na in one way or the other, makaranas tayo ng persecution, ng sakit, ng kahirapan. But that doesn't mean to say that it's because of something mahina ang faith natin. No. It's because as Christians, maranasan natin ang mga bagay na ito dahil, sabi nga natin last time, tayo ay pilgrims lamang sa mundong ito. We experience suffering, we experience sometimes in abundance, but whatever our circumstance is, sabi ni Pablo, we should always give thanks. No? In all circumstances, give thanks unto the Lord.
So, kung titignan mo, sinasabi ni Pablo dito, nagiging sarcastic siya, oh kami, ganito kami, mga mangmang kami kay Kristo, mangmang kay Kristo. But in reality, spiritually, they are the ones who are wise in Christ, no? But rather, yung mga nasa Corinto, yung mga iglesia miyembro ng iglesia sa Corinto, they are the ones who are actually parang, nagsasuffer ng kanilang spiritual poverty, no? Sila dahil sa kanilang attitude, na sa palagay nila nasusukat nila yung kanilang pagpapala by means of material gains. Sabi ni Pablo, hindi dapat. No? Hindi dapat. So again, sabi natin, pag tayo nakakaranas tayo ng persecute o ng revilment o ng pag-usig o slandering, then we are to bless, we are to endure, tinitiis natin, we are to instead entreat, nakikiusap tayo. No? Remember, sabi natin na the call of Scripture is for us to endure, no? For us to endure yung pinagdadaan nating paghihirap because this is not our home. Our home is when the new heavens and the new earth comes when Jesus returns. In the meantime, sa mundo ito, magtiis tayo. Magtiis tayo. And then, ang pananaw ng mga hindi nakikristo Jesus, no? Ang pananaw ng mga unbelievers sa mga mananampalataya, mga basura tayo. Diba? Naranasan niya, I'm sure, sa trabaho pagka sinabi mo, I'm a follower of Jesus, mag-iiba ang tingin sa'yo. No? Tingin sa'yo, rubbish. Tingin sa'yo is parang, wala. No? And that is so true. No? Sinasabi ni Pablo na sila mismo, the world, no? The non-Christian world looks at them as garbage, as rubbish. Ganun din sa atin, as we proclaim the Lord Jesus, as we proclaim our faith in the Lord, as we proclaim the good news, people, the unbelieving world will just either laugh at us or will just simply, shake their head and, really, you believe that? So, nasabihan na kami yan Sabihin ako yan Really, you believe that? That one man paid the sins for everyone else? Talagang, ando daw yung kanilang human not thinking, very finite, very limited, no? And they do not believe that. And at the end of the day, sabi natin, we cannot convince them to believe. It is the work of the Spirit that will change them. Remember yung sa Nicodemus, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. You have to be born of the Spirit to see who Jesus is. So again, pinapoint out ni Pablo sa Corinthians chapter 4, yung pag-iisip nila na ang material blessing is sign of God's blessings on them. Hindi. But rather sinasabi dito na yung suffering ng isang Kristiyano, the sufferings na kanila naranasan, the sufferings that Paul, Cephas, and Apollos are experiencing is actually an accurate measure of the faithfulness of a Christian, or if not faithfulness, the mark of a Christian. No? Hindi yung marami kasi siyang property kaya pinagpapala siya. No, that's not the measure. No, that is not the measure. Now, sa verse 14, so kung naging sarcastic si Pablo sa verse 7, sa unang verses, no, verse 7, 8, and 9, naging sarcastic siya. Siyempre, dito medyo naging, naman na siya ngayon, naging mapagmahal na siya. Pinakita niya talaga kanyang layunin na talagang concerned siya kaya niya pinagsasabihan yung mga taga-Corinto. Sabi niya, I do not write these things to make you ashamed. Yeah. Kundi para udyukin kayo bilang aking mga minamahal na anak. That is good dahil ang tunay na pagmamahal may kasama ang pagdidisiplina, di ba? Pag merong pagmamahal pero walang disiplina, ano nangyayari? Kahit sa bata, pag ginawa mo sa bata, yung bata magiging spoiled. Anong Tagalog ng spoiled? Bulok. yung ugali, di ba? Yung ugali na spoil na di ba? Yung ugali, wala na, sira. Why? Kasi minahal mo ng walang disiplina na i-spoil, nabubulok yung moral fibers niya, kumbaga, nabubulok, di ba? So, the same way, ganun din dito. Suwail, sabi natin, suwail, di ba? Kasi bulok nga yung ugali, di ba? Si Pablo, ito pinapoint out niya. Dinisiplina niya, sinasabi ko ito hindi para hiyain kayo, kundi para udyukin kayo bilang aking mga minamahal na anak. For you have countless guides in Christ, marami kayong mga nag-ebanghelyo, nagtuturo sa inyo. I do not have many fathers, for I became your father in Christ Jesus through the gospel. So pinapoint out nito yung kanyang fatherly love, no? Fatherly love for the Corinthian church, yung kanyang pagmamahal
sa mga believers in Corinth bilang kanyang mga spiritual followers or children. No? I urge you then, sabi niya, be imitators of me. Now, mali ba yung sinabi niya, be imitators of me? No. Kasi sabi niya dito, to remind you of my ways in Christ. In fact, sinabi niya doon sa Corinthians later on, as I follow Christ, you must follow me. No? So, he's urging the Corinthian believers to follow him, to imitate Paul. Why? Because Paul is clearly imitating Christ himself. Diba? So, meron tayong need na parang, not really an idol, but a model where we can follow as they follow Christ. No? As I teach them everywhere in every church. Some are arrogant, sabi niya, as though I were not coming to you. So again, dito nagbigay pa siya ng babala sa ibang mga taga-Corinthians na matitigas sa ulo. No? Some, iba, medyo arrogante, sabi niya, kasi parang hindi na ako pupunta sa inyo. No? Pero pupuntahan ko kayo. Sabi si Pablo, I will come to you soon if the Lord wills. And I will find out not the talk of these arrogant people, but about makikita ko talagang itong mga arrogante ito, may kapangyarihan sila, wala. No? Sabi niya, for the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Sabi niya, dahil ako yung aking mensahe ay patungkol sa kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Ano gusto niyo? Sabi ni Pablo, warriors, pupunta ako sa inyo na may pamalo, or with love in a spirit of gentleness. May kita talagang galit ni Pablo, no? Galit ni Pablo sa mga taga-Corinto because of their sinful behavior. And sabi nga natin, that is not new. Makikita pa rin natin yun ngayon sa modern church. No? Mas lalo pagpunta natin ng chapter 5, mas lalong nagalit si Pablo doon dahil mayroong isang miyembro sa church na patuloy nilang kinukupkup despite the sinful living. Mas nagalit si Pablo doon. Yun ang ating titignan sa chapter 5. But the point is this, no? Sa ating pag-aaral, the point is this, no? Yung nakita natin dito is that hindi tayo dapat nagfo-focus sa mga nangangaral. Sa mga, si ganitong pastor, si ganito. Remember, these are just messengers. These are just servants. No? Huwag ninyong pupurihin kumbaga yung mga nagtuturo, di kaya nangangarap, di kaya nagbibigay ng mensahe because they are just messengers. Nasa Baguio ko, I was asked to speak sa isang church, no? And ang message ko was just about the salvation. Ang binasa ko lang talaga yung gospel about man's sinfulness, God's love for, and I was surprised that habang binabasa ko yung scripture, yung mga miyembro talagang parang first time nila napakinggan yung gospel of salvation in Christ Jesus, that man is a sinner. Parang first time nila napakinggan. No? And after that, they were so blessed. And some people, look, binasa ko lang yung salita ng Diyos, you should focus on reading God's word. No? And I was surprised how come parang first time to hear the gospel. Sabi ko kay Mans, gusto ko talaga yung pastor eh. Naman tinuturo mo sa kanila. Bakit parang first time nila napakinggan yung message of the gospel that man is a sinner and that man needs salvation. That salvation has been offered by God through Christ Jesus if you put your trust in his life, work, death, and resurrection. No, it's not about us, it's about Jesus. No? So, sabi nga natin, let's not focus on the messenger, but rather let us focus on the message of the messenger. Lahat nasa inyo na eh. The Bible is there. The Bible is there. Sabi nga natin, yung Biblia naman, kung titignan mo, sinulat na yan ng mga authors as an interpretation of what they have seen. Interpreted na yan eh. No? Ang ginagawa na lang natin, alam natin yung konteksto. Konteksto, bakit ba sinabi ni Pablo? Kagaya nito. Bakit sinabi ni Pablo yan? Because yung context at the time, the Corinthian believers were already packed up. Mayabang na sila because of their social status. No? So let us focus on the message. Let us focus on Christ. Ang focus natin is Christ and Christ alone. No? Modeling Christian living, sinasabi ni Pablo kanina na imitate me as he follows Christ. Of course, as he observes the teachings of Christ. Kinakailangan natin at least magkaroon ng accountability sa isa't isa. We try to encourage one another to follow Christ. If someone else is nalilihis, we admonish them in love and in grace. No? So nakita natin sa 18:21 yung balance na pag may pagmamahal ka, dapat may kasamang disiplina. No? On the other hand, pag disiplina na walang pagmamahal, medyo harsh naman yun. Nangyayari doon umaalis na lang yung tao dahil hindi ko man naramdaman yung pagmamahal, puro na lang pag-uusig, puro ganito ako, ganito, gano'n. No? It has to be balanced. Dapat merong love and discipline. Whenever there is discipline, it has to be done in grace and in
love, no? So yun ang buod ng chapter 4 ng Corinthians. No, sabi nga natin, nakita lang natin patikim yung galit ni Pablo. Yung sama ng loob ni Pablo kasi sa verse 5, sa chapter 5 and 6, mas lalo siya nagalit sa kanyang natanggap na balita patungkol sa kinikilos ng mga taga-Corinto. Yun ang titignan natin. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus